guys, tara kape. For today's video, gusto ko lang pag-usapan natin itong news recently or just after ng Valentine's. Madalas kasi na napapanood natin sa news, nababasa natin articles over the internet yung regarding sa love scam. Ang nakikita kasi natin yung merong mga Pinoy na nakikipag-usap sa mga foreigners tapos mag-build sila ng rapport, mag-build sila ng relationship, and then based sa mga napapanood nating mga news, nang hihingi sila ng pera from their foreigner friends, etc. etc. Alam niyo na yung nagets yun na. So yun yung usual na news in terms of love scam nga. Etong news kasi galing ito sa fintech news. Sabi nito, yung Kaspersky daw ay nagbabala with regards to the rise of love scam sa Pilipinas. So, niisip ko noon, ano to? Madami yung mga Pilipino na nangi-scam na ginagamit ng love scam. Well, apparently it turns out the other way around na. Well, dahil love month daw, or the Valentine's, February 14, nai-scam na rin ang mga Pilipino in terms of this love scam. So what I did is I searched over the internet, and meron nga ako nakita na pangilan-ngilan na mga nabibiktima na Pinoy na love scam. Most of the news na nakita ko ay involving mga nanay na may kaya. This is serious kasi nakakita ng target itong mga love scammers, which is napaka-vulnerable ng mga generation ng mga baby boomers. Pwede nilang sabihin na so, ganun ang ginagawa nilang strategy na pinapadaan nila as an investment itong mga scam na ginagawa nila. Hindi siya directly na ang ginagamit talaga ng mga scammer dito is yung emotion mo, yung affection mo na na-create or na-build nila during your conversation with them. So I'm sharing this news para maging aware tayong lahat, and especially yung mga vulnerable generation natin. So sana may nakuha kayong news today. Good morning sa inyo.